Ang karugtong ng nakaraan, habang dahan-dahan lumalapit ang mga sundalo sa lugar kung saan sila nakasagap ng signal mula sa tracking device ay papalapit sila ng papalapit sa fog ng kadiliman. Naranasan ko ito noong nakipaglaban ako sa mga assassin sa nakaraan. Ito ang fog ng assassin. Isang mahamag na lugar na perpektong pumapatay gamit ang kanilang mga diskarte. At sobrang napakadelikado dito, bulong ng team leader na lalaking sundalo. Samantala, agad sumugod ang mga asong lobo na hayok na lamapan ng tao. Lumayo kayo sa akin mga tangina nyo, galit na hinampas ng ubod ng lakas ng ating bida ang hayop na unang sumugod. Tinamaan ito sa ulo at lawit ang dila na nangingisay pa na bumaksak habang umuungol. At sabay-sabay na itong sumugod at walang humpay ang hampas nito sa kapirasong kahoy na hawak ng ating bida. Bawat tamaan nito ay humahagis at duguan itong bumagsak sa kung saan. Habang umuungol ito, agad napahinto sa pagsugod ang asong lobo, na parang natakot ito na may mangyari sa kanila na matulad na bumaksak na walang buhay. Bahagyang lumingon ito sa likod, mayroon pa rin ilang, sa likuran ko na hindi pa rin nakakaunawa sa sitwasyon. Umungol ang ligaw na lobo, na sinabi, kami, ang alipin na mahilig sa dark mana. At nakahanda kami sa mga landas ng pagpatay, agad lumingon ang ating bida. Ano ba bakit ang hayop na ito ay bigla bumigkas ng mga ritual? Anong impyerno meron dito, putang ina, samantala sa di kalayuan? Ang mga assassin na ito ay mga alipin ng demonyo. Kaya ako nag-training ng maraming beses para makapaghanda ako at nangyari na nga ngayon. At sabay-sabay humakbang ang mga paa ng sundalo. Hindi kayang patayin ng ordinaryong bakal o bala ang assassin, mababaw lang na sugat ang iiwanan nito. Nagtipon-tipon ito sa gitna habang humakbang at nakahanda ang kanilang baril. Kailangan pa namin gumamit ng silver bullet. Dahil sila ay parang mga vampira, mayroon din namatay sa isang bala lang. Ngayon, mamamatay lang sila kapag mahigit 10 bala ang tumagos sa kanila, o kung sumabog ang kanilang katawan. Maya-maya ay napalingon ito sa malakas na ingay. Tumingin ito sa direksyon ng ingay na parang tumatakbo at mabigat na yabag ito, na pabilis ng pabilis, madilim ang pinagmumulan ng ingay kaya hindi nito makita, may mga kaaway sa likuran, sigaw ng isang sundalo, paputukan sila, agad nagpaputok ito ng mga baril, at sunod-sunod ang buga ng mga putok ng baril, agad naman bumaksak ang mga pinaputukan nila ng baril. Lumapit ito at nabigla ito sa kanilang nakita, ito ay mga baka. Lumapit ito at nakita nito ang mga naghihingalong baka. Ngunit lalo lang ng laki ang mga mata nito. Nang muling bumangon ang mga baka at handa ito para sila ay salakayin. What the hell, mga baliw ba, ang mga bakang ito? Ngunit palapit na ang mga baka, tumigil kayo, sabi ko tigil. Agad itong pinaputukan, miss kumapit ka lang medyo matagal pa, muling kinasa ang baril at sunod-sunod itong pinaputukan ang mga baka. Damn it kayong lahat, halos magkahiwa-hiwalay na ang mga ulo at ibang parte ng baka, galit na galit ito, maya-maya ay natigilan ito, kung saan may isang mukha ng baka ang nakatingin dito, nabigla ito at nanglaki ang mga mata at nag-reflect ito sa mata ng leader ng sundalo, assassin, mahinang sambit nito. Ang mga demonyong bastos na ito, bigkas ng lalaki, maya-maya ay maririnig ang mga sigaw nito at tumalsik ang mga dugo. Samantala, patay na bumaksak ang mga hayop na asong lobo, habang papalapit ang mga lalaking may takip sa mukha, patuloy na naglakad ito, hinihingal na napahawak sa tuhod ang ating bida sa pagod sa kahahampas sa mga asong lobo. Bakit sila nananatiling buhay? Bakit bumabangon sila mula sa pagkamatay o ano? Lumapit ang isa at ibigay mo sa aking ang lakas mo. Agad na panganga ang ating bida, anong saan lupa ba galing ang mga gagawang ito? Tumawa lang ang mga ito na nakakakilabot na umabot sa ere, pero nakatayo pa rin ito. Tumingin ito ng matalim at bamulong ito na ang huli, hindi makakilos si Vivian. Para silang mga nasa fantasy warlock, muling humalakhak ang mga ito. No way, mga wizard talaga sila. Muling nagsalita ang mga hanggal na kalto, ang boses nito ay parang galing sa ilalim ng lupa. Papatayin kita at ang babaeng yan, at pagkatapos ay ilalagay ka namin sa ibabaw ng altar kasama ng inyong mga dugo. Pagpapalain kami ng amin ala, galit na tumingin ang ating bida.
Si Vivian ang pinupuntirya ng mga ito, bulong nito. Bigla sumigaw ang lalaking nasa puno, "Shot, sila ay aking mga pamilya at ang aking kabalyero." Tinignan ng ating bida sa puno ang lalaki. "Kabalyero," ulit nito, para sa ilang kadahilanan. Magandang balita ito, pero pakiramdam ko ito ay cheap, at mukhang hindi naman nagpapanik ang mga iyon. Bulong ng ating bida, na tinignan pa ang mga hanggal na nakatayo lang at hindi kumikilos kung wala ang utos, na magmula sa lalaking nasa itaas ng puno. Ilang sandali pa ay agad nag-utos ito, patayin sila, mga dugong mandirigma, at biglang kumilos ito na parang ninja, mga walang kwentang bilis, bulong ng ating bida, at humalakhak ang lalaki na nasa puno, agad pinalibutan ng mga hanggal ang ating bida. Damn it, hindi ko man lang nasabi kay Vivian na tumakas na. Pero kung sa sandaling lumayo si Vivian sa akin, ang katawan niya ay mahahati sa dalawa. Bulong ng ating bida, habang pinapanood ang pag-ikot ng kalaban sa kanila. Ang pagbili ng oras hanggang sa dumating ang tulong ay ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Muling bulong nito, habang pinapanood ang mga kilos ng mga kalaban ay lumapit ito sa babae. Vivian, magtago ka lang sa likod ko, agad tumalon ang isa. Dalawa, tumingala ang ating bida, meron silang hindi kapani-paniwalang bilis, parang bala na nagiiwan sa nguso. At habang nakatingala, kulang pa ang oras para panasan ang laway ko sa paglalakad, damn it, wala nang paraan para umasa, bulong nito, hanggang pabulusok na ang mga ito, kahit isang tao kahit sino, wala bang makakarating at magliligtas sa amin, bulong nito, mula sa kadiliman ay may boses itong nagsalita na ang ating bida lang ang nakakarinig. Gusto mo ba ng tulong? Oo, tulungan mo kami, ako ay lubhang nangangailangan ng iyong tulong, sigaw ng ating bida, na hindi na nagdalawang isip pa, mula sa kung saan ay nagkaroon ng munting liwanag sa ating bida, ang kontrata ay inilatag na, hindi mahalaga kung ito ay isang mataas na ranggo ng masamang espiritu, tinatanggap kita maging kontratista, at bigla naglaho sa kadiliman ang ating bida. Naubos na lahat ng magagandang mano points, at naubos na lahat ng dark mano points, ano na naman ang sinasabi nila, lumingon-lingon ito at, pero, ano ang lugar na ito, nasaan ako, saka, bakit malamig, habang nakataas ang dalawang kamay sa ere, at walang saplot kahit isa. Lahat ng positive mana points ay naubos na, mula sa boses na nagsalita. Ano ang mga mana points? Maya-maya ay muli nagsalita ito, lahat ng dark mana points ay naubos na, mula sa kabilugan ng buwan, nakatayo itong mag-isa, at nakikita at natatanaw ang buong lugar ngunit nakakapagtaka na napakalayo nito at siya ay napakataas, saan na naman ang lugar na ito, naubos na ang mana points, ano bang klaseng kalokohan ito, kapag mas mataas ka, mas mahirap hulaan ang mga ugali ng mga Diyos, maya-maya ay napayuko ito. Agad nagulat ito at agad na itakip ang dalawang kamay sa maselang bahagi ng katawan nito. Saan napunta yun mga damit ko? Sigaw nito, mula kung saan ay muling nakarinig ito ng boses. Isang kontrata ang ginawa mo sa isang Diyos sa ibang dimensyon. Ibang dimensyon, ulit nito. Ang lahat ng mana points ay binayaran sa dimensional na paglalakbay, muli nito narinig, nakagawa ako ng kontrata sa Diyos, bahagyang napangiti ito. Well, ang kinontrata kong Diyos, medyo may sense of humor, sa ibang pang-dimension. Alam kong binisita ng mga Diyos ang iba pang dimensional design reels sa pamamagitan ng lawa ng mga Diyos, ngunit direktang dimensional na paglalakbay, ito ay naiiba. Hindi, niloloko mo ba ako? Hoy, hindi ko alam kung anong klaseng Diyos ka, ngunit ito ay hindi katanggap-tanggap, sa bagay. Ang paliwanag mo ay kulang pa, anong klaseng kalokohan ang sitwasyon ngayon? Bigla naisip nito si Vivian, bawat minuto at bawat segundo ay mahalaga upang mailigtas ko si Vivian, kung biro lang ito tigilan mo na. Nagulat mo na ako, kung gusto mo bibigyan pa kita ng mas maraming points kaya tama na. Muli ay nagsalita ang boses, ikaw ang gumawa ng kontrata sa Diyos, at maaari kang pumili sa dalawang landas. Anong landas ito? Seryoso ka? At sinong Diyos ang gumawa ng kontrata? Mayroong landas para sa mga Diyos at landas para sa mga demonyo, dahil sa ikaw ang pinili, maaari kang pumili ng isa sa dalawang landas na makialam sa digmaan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo, muling sabi ng boses, digmaan ng mga Diyos, ako.
Siguradong may kakaiba ito, bigla nito naisip ang mga ninuno, sa lupa. Ito ay nakatali sa iba't ibang Diyos ng mga ninuno. At habang ang mga mabait at masasamang espiritu ay umiiral, ang kanilang mundo ay isang lugar na pipiliin lamang pagkatapos makaipon ng mga karma points na makamit ang kaliwanagan, ito, ang ibang dimensyon. At nasali ako sa digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, at pakiramdam ko, ay karaniwan lang ito, kailangan kong makabalik agad, at may bigla itong narinig na sigaw na humihingi ng tulong, Mr. Barsdale, Sister Jinhee. Uncle Wasian, hindi, nasa panganib si Vivian. Bigla sumigaw ito, mahal na Diyos, bigyan mo ako ng sagot. Diyos ko, pero para lang nagsalita ito sa hangin. Shit, wala na ba ibang paraan para bumalik sa tinitirhan ko? Bulong nito, maya-maya ay muling lumabas ang boses kanina. Kung makakaipon ka ng mas maraming points kaysa sa nakolekta mo sa lupa, maaari kang bumalik sa kung saan ka nakatira. Tumingala ang ating bida at, mangungulekta muli ako ng malaking halaga ng mga puntos. Ang mga puntos ko, ay nakaipon ako ng 3 taon nung high school student ako, binugbog ko ang mga masasamang tao at patuloy na nangolekta ng iba't ibang bagay, at iyon ay isang malaking halaga ng mga puntos. Bulong nito, muling nagsalita ang boses, at sa iyon nang dumaan sa ibang dimensyon, gusto ng mga Diyos na mag-alok ng libreng pagtuturo. Libreng pagtuturo, ulit nito, gusto mo bang pumili? Muling sabi ng boses, ikaw, talaga ba, iyan ba ay, isang espiritu? Ngumiti ang babaeng maliit na nilalang na may pakpak, at nang makita ito ng ating bida, ay agad natuwa ito, ikaw ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kasiyahan, ang mga bagay na maaaring mangyari sa mga laro o nobela ay naging katotohanan na sa akin. Reverse summoning, habang nakatanaw mula sa malayo ang ating bida ay patuloy itong nag-iisip kung paano ang dapat gawin. Bigla akong natutong magpatawag ng espiritu, bulong ng ating bida, Fairy, sana minsan ay makahingi ako ng tulong sayo. Nga pala, ikaw dyan, wala bang misyon para sa mga baguhan, hindi ba tutorials ito? Tumano ito sa buwan at, sa mga larong nobela, sa mga oras na tulad nito ay dapat may lumabas sa kung saan, ngumiti ito at, wala man lang sagot, bulong nito, dapat ba ang ilang uri ng pagpapahayag na nagpapahiwatig na hindi mo ito madaling ibunyag? Well, ito ay hindi rin magiging madali ang pagkuha ng iba pang kakayahan. At gayon paman, ang pag-aaral ng pagtawag ng spirit ng libre ay medyo kakaiba, maya-maya ay humakbang ito at tuluyan naglakad pababa sa paikot na hagdan. Ang talampakan ng aking mga paa na walang sapatos ay hindi pamilyar, pero una sa lahat ang kailangan ko, ay makasigurado ang aking kaligtasan, di ba? Tuloy-tuloy itong naglakad sa madilim na lugar. Ang creepy, wala ba talagang tao dito, pero, kailangan ko ng mga bagay tulad ng damit at armas, at pati pagkain. Muling naglakad ito, hanggang may nakita itong isang silid, agad pumasok ito, at tiningnan ang silid, may mga lumang damit sa aparador, at isang espada, ito ay isang bargain, bahagyang natuwa ito, ang mga bagay na ito ay dapat ba na isang item na libre, mula sa labas, sa pinagdalhan ng ating bida sa palasyo, makikitang nawala ang buwan, at sa loob ng palasyo habang hawak ang espada ay iwinasiwas ito, na akala mo ay may kalaban, ang sarap sa pakiramdam. Habang suot ang lumang damit, patuloy na nag-eensayo ang ating bida sa paggamit ng espada, ito ang aking unang pagkakataon na nakakita ng totoong espada, na may matalas na gilid tulad nito. At muling nagsalita ang boses, gamitin mo ang tunay na espada, at maitaas mo ang iyong pangkalahatan martial skills points. Pagpapataas ng karanasan, ang walang kwenta kong pakikipaglaban sa mga assassin. At naramdaman ko ang mga limitasyon ko habang sinusubukan kong protektahan si Vivian. Okay, dapat tayo maging matatag para sa hindi malaman na hinaharap. Dito ba ako mananatili ngayon gabi? Sumapit ang kinabukasan, unti-unting lumabas ang haring araw kasabay ng nagliparan ng napakaraming ibon. Ang enerhiyang naamoy ko at pumapasok sa akin ilong ay kakaiba di tulad noon. Ang tegok ng 5 elemento Dao technique, ng Tai Chi ng 5 elements dual intention mind method, at lumabas ang mga pangunahing kasanayan, komprehensibong sining intermediate 2. Comprehensive art, intermediate 2, cooking, intermediate 1, healing skill, beginner 7, blacksmith, beginner 1,
Ang Taeguk 5 Elements Doubt Technique ay may label na pinakamataas na antas ng mana breathing technique, bulong nito. Ang kailangan nating ngayon ay panloob na kapangyarihan na tinatawag na mana. Inhale, exhale, maya-maya ay lumabas ang mga ugat nito sa magkabilang kamay. Ang enerhiya sa paligid ko ay tumatagos sa akin na parang baliw sa pamamagitan ng aking hininga. At isang napakalaking at napakalakas na daluyang ng enerhiya. Hanggang sa mamilipit ito sa sakit ngunit tiniis niya ito. Kailangan kayanin ito ng katawan ko, at biglang sumabog sa katawan nito at ang puwersa na lakas na bumalat sa katawan nito, umakyat sa ulo ang mga ugat nito, at napasigaw ito ng ubod ng lakas, at pinalawak ang mana points channel nito, at mabilis na naipon ang mana points, tumaas ang dami ng mana points, tumataas na ang mga mana points, ang pinakamataas na antas ng diskarte sa paghinga ay tumaas, nakuha mo ang diskarte sa paghinga ng mga dragon. Ang komprehensibong martial skills ay umabot sa beginner level 7, at agad umeko ito, ang komprehensibong martial skills ay umabot sa beginner level 7, patungo sa kalupaan, sa kasalukuyan panahon, sa harap ng karuwahe, pinuno ano po ang dapat kong gawin ngayon, makikita ang mga nagkalat na dugo sa harapan ng mga karuwahe sa gitna ng daanan, kailangan mo munang lumikas sa isang ligtas na lugar, ang lakas ng loob ng orcs ay kahanga-hanga, sabi ng isang lalaki. May lugar ba para makatakas agad tayo ng ganito? Meron sa kastilyo ng Bersia Count. At iyan ang pinakamalapit mula dito, Bersia. Ulit ng lalaki, hindi ba may sumpa ang kastilyong iyon? Hindi natin mapipigilan iyan ngayon, at walang mga bayan o estado na malapit para mahingian ng tulong para dito. Kung hindi sana ako nag-shortcut, walang sino man ang magkaroon ng mga orc na kumilos ng ganoon kabilis. Walang kasalanan si Lord Sangdan, gayunpaman ito ay ang teritoryo at bersyon kung saang lumitaw ang mga demonyo, hindi ba delikado ito? Di ba ang daming chismis na kumakalat, 10 taon na lamang mula nang masira? Ang estado, ito ay magiging lubos na kapaki-pakinabang. Nagulat ang matandang lalaki at pinagpawisan ito. Dapat ay humanap kayo ng ligtas na lugar at manatili kahit papaano hanggang sa umalis ang mga orc. Ito ang pinakamahusay sa ngayon, habang papaalis ito ay makikita ang mga nakahandusay na orc. Ang isang demonyo ay mas mabuti kaysa sa isang galit na orc. Muling sabi nito, samantala sa isang kastilyo. Hoy, di ba kayo kumain kahapon, bakit hindi ba ganito rin naman lagi? Painitan ang salamander ng pugon ng mas mainit. Sylph humihina na ang hangin, ito ay walang kamali-mali na pulang clay, tama ba? Undyne, please linisin mo ang tubig na nakababad. Lumipas ang buwan simula nang dumating ako sa mundong ito. Habang patuloy ito sa pagpapanday ng espada, habang dinadarang ang talim nito sa apoy. At tapos ay ilulubog ito sa tubig, Sylph, linisin mo ang hangin. Sa tulong ng espiritu ang antas ng panday ay umunlad sa ikatlong antas ng baguhan, at makikita sa mga tao ang pagtawag at pagpapataas ng espiritu tulad nito. At tila ang mga tao ay tunay na madaling ibagay sa mga nilalang, hawak nito ang natapos na espada, ang isang ito ay kapaki-pakinabang sa oras na ito, muling nagsalita ang boses, ngayon ay maaari ka nang gumawa ng mga kapaki-pakinabang na armas. Nadagdagan ang mga kaugnayan mo sa espiritu, muling sabi ng boses. Nakakuha ka ng mana points, hey, ito ay manual labor at isang master course ngayon. Ihinto ang pagbaksak sa paligid ng pagtunog ng notification, salamat sa inyong pagsusumikap sa trabaho, mabuti pa ay magpahinga muna kayo, magagandang bagay magarbong manggagawa, at agad naglaho ang mga ito, maya-maya ay dinampot nito ang palakol, at bigla itong hinagis, humadyos ang palakol at dirdiretso ito, sa pool sa dark spot, at sumayaw-sayaw ito, muli ay may narinig ito. Kokook, at agad nito hinanap ang pinanggalingan ng tunog, isang manok, at nagulat na natutuwa ito at napanganga ito sa saya.